Sa sabungan ng isang Airbus at 380 na pinaliligiran ng titanyo at mga kompyuter na quantum, ang bilis ay sinusukat gamit ang isang unit mula sa ika-16 na siglo, ang knot. Bakit ang pinaka-advanced na teknolohiya sa planeta ay nakadepende sa isang konsepto ng mga marinero na may balbas at mga lubid na kupas? Hindi ito nostalgia. Ito ay isang perpektong solusyon sa inhinyeriya. Ngayon ay natutuklasan natin kung paano ang isang simpleng piraso ng kahoy at isang lubid na may buhol ay naging sagradong wika na ngayon ay gumagabay sa mga piloto at kapitan sa mga karagatan at kontinente. Ang kawalang pag-asa ng bakanteng karagatan. Ang problema na walang solusyon. Upang maunawaan ang katalinuhan ng knot, kailangang sumisid muna sa tunay na dimensyon ng problema na nilutas nito. Tayo ay nasa ika-15 o ika-16 na siglo. Ang panahon ng mga pagtuklas ay nasa rurok nito. Ang mga barko ay nakikipagsapalaran lampas sa hangganan ng mga kilalang mapa, patungo sa isang asul at nakakatakot makawalan. Sa lupa, ang pagsukat ng bilis ay napakasimple. Nakakakita ka ng isang poste, binibilang mo ang oras na abutin mo upang makarating sa susunod, gumagawa ka ng division. Ngunit sa gitna ng dagat, walang mga poste. Walang mga palatandaan. Walang mga daan. Mayroon lamang isang kapatagan ng likidong tubig na umaalon hanggang sa humalo ito sa langit sa isang perpektong pabilog na guhit tagpuan. Ito ang pinakamapanganib na monotoniya sa mundo. Sa kapaligirang iyon, ang bilis ay hindi na lamang isang kawili-wiling datos, kundi nagiging fundamental na lihim para sa kaligtasan. Nang hindi nalalaman kung gaano kakabilis gumalaw, ang paglalakbay ay isang gawa ng bulag na pananampalataya. Gumuguhit ka ng linya sa isang mapa mula Lisboa patungo sa West Indies. Ngunit kung hindi mo alam kung gaano kalayo ang tinatahak mo bawat araw, ang linyang iyon ay isang katang-isip lamang. Maaari mong lagpasan ng iyong destinasyon ng daan-daang kilometro nang hindi mo nalalaman. Higit pa rito, sa hamog o sa gabi, nang hindi nakikita ang mga bituin, ang bilis lamang ang tanging datos na. Kapag pinagsama sa kompas, ay nagpapahintulot sa iyo na gumawa ng tinatawag na pagtatantiya sa estima. Hulaan ang iyong posisyon batay sa direksyon at sa distansya na ipinapalagay na tinahak. Ang isang pagkakamali na 15% sa bilis na naipon sa loob ng ilang linggo ay nangangahulugan ng pagkakaiba sa pagitan ng paghahanap ng paraisong isla at pagbangga sa isang mapanganib na bahura o simpleng paglaho magpakailanman sa malawak na asul na nagiging isa pang misteryo ng karagatan. Ang dagat ay hindi lamang nangangailangan ng paraan upang sukatin ang bilis. Kailangan nito ito ng may nakamamatay na pangangailangan. Ang koredera, ang inhinyeriya ng ganap na kasimplihan. Ang solusyon ay hindi nanggaling sa isang laboratorio, kundi mula sa purong obserbasyon at desperadong pragmatismo. Isinilang ang isang kagamitan na may nakakasilaw na kagandahan, ang Corredera de Barquilla. Wala itong mga gear, walang baterya, walang mga sirkito. Ito ay isang perpektong sistemang analogo, isang makina ng pagsukat na gawa sa 3 elemento na kahit anong barko sa mundo ay kayang gawin. Ang una, ang puso ng sistema, ang barkiya. Hindi ito isang simpleng piraso ng kahoy. Ito ay isang inukit na bahagi, madalas na hugis sektor ng bilog, parang isang hiwa ng cake o isang tatsulok na may pabigat. Ang disenyo nito ay hindi sinasadya. Kapag inihagis sa gilid ng barko, ang patag na hugis nito at ang bigat nito ay ginagawa itong gumana bilang isang hidrodinamikong preno.
Hindi ito lumulutang sumasabay sa agos ng barko. Nakabaon ito sa tubig, nag-aalok ng matinding resistensya at nananatiling halos hindi gumagalaw sa relatibong posisyon nito. Para itong pagpako ng isang pansamantalang fixed point sa gumagalaw na dagat. Ang ikalawa, ang pusod na naguugnay, ang lubid ng mga buhol. Isang mahaba at matibay na lubid na nakatali sa barkiya. Ngunit ang lubid na ito ay hindi pare-pareho. Sa kahabaan nito, sa mga pagitan na perpektong kinalkula, ay may mga ginawang buhol. Hindi ito basta-bastang buhol at hindi rin inilagay ng sapalaran. Ang mga ito ay pisikal na marka, mga digit sa isang sistema ng pagsukat na gawa sa abaka at dagta. Ang ikatlo, ang metronomo ng karagatan, ang ampoleta. Isang orasan ng buhangin na may tiyak na disenyo, nakilala sa terminong pandagat sa pangalang iyon. Hindi ito sumusukat ng 1 minuto o 2. Ang karaniwang oras ng ampuleta para sa ritual na ito ay 28 segundo. Isang kakaibang tagal na tila arbitraryo, ngunit gaya ng makikita natin ay ang susi sa lahat ng mahiwagang matematika. Ang tatlong elementong ito, kapag magkakahiwalay, ay isa lamang barkiya, isang lubid, at isang orasan. Magkakasama, bumubuo sila ng isang mechanical na transducer. Isang aparato na kayang mag-convert ng isang hindi nahahawakang pisikal na sukat ang bilis ng isang barko na may 500 tonelada sa isang bagay na kayang bilangin ng isang tao gamit ang kanyang mga daliri at isigaw sa kanyang kapitan. Ito ay purong inhinyeriya na pinasimple sa pinaka-elemental at maningning na pagpapahayag nito. Ang ritual ng pagkalkula, kung saan ang mga daliri ay nagiging datos. Ang pagsukat ay isang ritual ng koreograpikong katumpakan, isang ballet na isinasagawa sa isang deck na umuugoy. Isang ekspertong marinero ang nakatayo sa popa, hawak ang reel ng lubid sa kanyang mga kamay. Isa pa, sa kanyang tabi, ang humahawak ng ampoleta. Sa isang utos, inihahagis ng unang marinero ang barkiya sa dagat. Ang piraso ng kahoy ay nahuhulog sa dagat at, dahil sa disenyo nito, pumipreno sa tubig halos agad-agad. Sa parehong sandali, ang ikalawang marinero ay sumisigaw ng "Mork!" at binabaliktad ang ampoleta. Ang buhangin ay nagsisimulang mahulog. Sa sandaling iyon, hinahayaan ng unang marinero na ang lubid ay malayang kumalas mula sa reel. Ang barko, sa walang tigil na pag-usad nito, ay nagsisimulang lumayo mula sa hindi gumagalaw na barkiya habang hinahatak ang lubid. Hinahayaan ng marinero na ang lubid ay dumaan sa kanyang mga daliri. Nararamdaman ang magaspang na tekstura ng abaka at ang ritmikong pagtama ng bawat buhol habang dumadaan. Ang kanyang trabaho ay bilangin ng malakas at malinaw ang bawat isa sa mga pagtamang iyon. 1, 2, 3. Ang kanyang boses ay dapat namang ibabaw sa sipol ng hangin at sa huni ng kahoy. Binabantayan ng ikalawang marinero ang daloy ng buhangin na tila ba ang kanyang buhay ay nakadepende rito, na madalas ay totoo naman. Kapag ang huling butil ng buhangin ay nahulog na sa ilalim, muli siyang sumisigaw ng "Mark!" Sa sandaling iyon, humihinto ang oras. Ang bilang ng mga buhol na dumaan sa mga daliri ng unang marinero sa loob ng eksaktong 28 segundo na iyon, ang siyang sagot. Kung 8 buhol ang dumaan, ang barko ay tumatakbo sa 8 knot. Ang termino ay isinilang ng literal
mula sa pagbibilang ng mga buhol. Ngunit narito ang sikreto ng matematika. Ang distansya sa pagitan ng bawat buhol sa lubid ay hindi 1 metro o 10 piye lamang. Ito ay kinalibrate ng may kamanghamanghang katumpakan, eksaktong 47 piye at 3 pulgada, nakatumbas ng humigit kumulang 14,4 na metro. Bakit ang partikular na sukat na ito? Dahil kapag pinagsama sa oras ng ampuleta, 28 segundo, ang proporsyon ay nagbibigay ng direktang resulta. Kung ang isang barko ay tumatahak sa distansya ng 1 knot, sa loob ng oras na nauubos ang buhangin sa ampuleta, ang bilis nito ay 1 nautical mile bawat oras. Bawat buhol na nabibilang ay katumbas ng 1 nautical mile bawat oras. Ang sistema ay isang pinagsamang analogo na kalkulador. Hindi kailangan ng division o multiplikasyon. Ang hilaw na bilang ang siyang bilis. Ginawa nilang isang simpleng ehersisyo ng pagbibilang ang isang problema sa pisika at kalkulasyon. Ang nautical mile, ang sukat na isinilang mula sa bilog na daigdig. Dinadala tayo nito sa pinakasentro ng lahat, sa konsepto na naghihiwalay magpakailanman sa knot mula sa kilometro bawat oras at nagbibigay dito ng walang hanggang dahilan para umiral, ang nautical mile. Ang kilometro ay isang arbitraryong distansya, isang ika-10,000 bahagi ng distansya mula sa Ecuador hanggang sa Polo, kapaki-pakinabang ngunit abstract sa isang globo. Ang nautical mile sa kabilang banda ay hindi arbitraryo. Ito ay isang sukat na isinilang ng direkta mula sa geometry ng planeta kung saan tayo nakatira. Ang daigdig ay isang globo o halos. Upang sukatin ito, hinati ito ng mga nabigante at kartograpo sa mga degree ng latitude at longitude. Ang bawat degree ay nahahati sa 60 minuto ng arc. At narito ang fundamental na kahulugan. Ang 1 nautical mile ay eksaktong distansya na sakop ng 1 minuto ng arc ng latitude sa ibabaw ng mundo. Ito ay, sa madaling salita, isang bahagi ng mismong planeta. Humigit kumulang, ito ay 1,852 metro. Ito ang dahilan kung bakit ang koredera ay napakatalino. Sa pagkalibrate sa distansya sa pagitan ng mga buhol at sa oras ng ampuleta, ang mga marinero ay nakalika ng isang sistema na direktang sumusukat sa bilis gamit ang mga likas na unit ng nabigasyon sa ibabaw ng pabilog na daigdig. Ang 1 knot ay hindi lamang 1,852 milesimo ng kilometro bawat oras. Ito ay 1 minuto ng arc ng latitude bawat oras. Para sa isang taong gumuguhit ng ruta sa isang nautical chart, kung saan ang mga linya ng latitude at longitude ang kanyang grid, ang unit na ito ay intuitive, makapangyarihan, at direkta. Ang knot ang katutubong wika ng globo. Ang sistemang ito ng mga lubid at buhangin ay gumana sa loob ng maraming siglo na gumagabay kay Colon, kay Magallanes, sa mga galyon ng Armada Invincible. Ngunit pagkatapos, nagbago ang mundo. Ang mga katawan ng barko na gawa sa kahoy ay napalitan ng asero. Ang hangin ay nagpaubaya sa singaw at pagkatapos ay sa diesel. Dumating ang mga tumpak na kronometro, ang mga gyrocompass, ang radar. Sa bawat revolusyon, maaaring may nag-isip, panahon na upang alisin ang medieval na kagamitang ito na knot. Ngunit hindi nila ginawa. Hindi nila kaya. Dahil sa pagpapalalim sa nabigasyon, natuklasan nila na ang tila primitive na kasimplihan ng knot ay nagtatago ng isang geographical na katumpakan na napakalalim, na likas na nakaugnay sa mismong nabigasyon, na ang pag-iwan dito ay magiging isang technical na pagpapakamatay.
Napakahusay nito. Napaka-perpektong nakaangkop sa layunin nito. Kaya nang ang isang bagong revolusyon, ang isa na hindi tatahak sa mga alon, kundi sa mga ulap, ay naghanap ng wika upang pagharian ang kalangitan. Hindi ito nag-atubili kahit isang segundo. Tumingin ito sa dagat at ninakaw ang knot magpakailanman. Ang pagtalon sa teknolohiya na hindi nagawang patayin ang knot. Ang pagdating ng revolusyong industrial sa dagat ay tila hatol ng kamatayan para sa primitive na knot. Ang mga barkong singaw na gawa sa bakal, kasama ang kanilang mga umuungol na makina at mga propeller na tanso, ay walang lugar para sa mga ritual na may mga lubid at orasan ng buhangin. Ang nabigasyon ay nangangailangan ng patuloy na katumpakan, hindi pabigla-biglang pagsukat. At ang teknolohiya ay tumugon. Una ay dumating ang mga mechanical na koredera. Isang maliit na mulinet o isang propeller na hinihila ng tubig sa tabi ng katawan ng barko ay umiikot. Ang mga revolusyon dito na ipinapasa sa pamamagitan ng isang sistema ng mga gear ay nagpapagalaw sa mga karayom ng isang dial sa tulay na direktang nagpapakita ng bilis. Kalaunan, sa ika-20 siglo, lumitaw ang mga Doppler sensor at ang mga electromagnetic log na sumusukat sa bilis sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga pulso ng tunog o magnetic field sa tubig at pagsusuri sa echo nito. Ngayon, ang mga GPS system ay kumakalibrate ng bilis sa ibabaw ng lupa nang may katumpakan ng mga sentimetro bawat segundo. Ngunit dito, lumilitaw ang pinakakamanghamanghang paradox ng kwentong ito. Lahat ng mga technological na kababalagang ito, mula sa simpleng mulinet hanggang sa supercomputer na nasa loob, ay gumawa ng parehong bagay. Ginawa nilang automatiko at perpekto ang pagsukat, ngunit hindi nila binago ang unit. Ang hilaw na datos na kanilang nalilika, galing man ito sa isang Doppler sensor o sa isang GPS, ay nagiging isinasalin at ipinapakita ng walang pagbabago sa nuts. Ang sopistikadong LCD screen ng isang ultramodernong container ship ay hindi nagpapakita ng 37.0 4 na kilometro bawat oras. Nagpapakita ito ng 20 knot. Bakit? Ang dahilan ay isang napakalinaw na lohika. Pandigdigang compatibility at standardization. Sa loob ng 3 siglo, kung kailan ang knot ay naghari ng ganap, ang lahat ng kaalaman sa nabigasyon sa mundo ay binuo sa paligid nito. Ang mga navigation chart, ang mga ruta sa karagatan, ang mga regulasyon sa paghihiwalay sa pagitan ng mga barko, ang mga ulat sa panahon, ang mga manual ng mga parola, lahat ay kinalibrate sa nautical miles at, sa makatuwid, sa knots. Ang pagbabago ng unit ay nangangahulugan ng pagpapawalang bisa sa mga siglo ng kartografiya, muling pagsusulat ng lahat ng manual at paglika ng kaguluhan sa mga conversion sa komunikasyon sa pagitan ng mga barko ng iba't ibang bansa. Ang knot ay hindi lamang isang paraan ng pagsukat. Ito ay naging pandigdigang wika ng paggalaw sa planeta. Ito ay isang pamantayan na napakalalim ng ugat. Kaya, sa halip na labanan ito, ang bawat bagong teknolohiya ay idinisenyo upang magsilbi rito. Ang pandaigdigang wika ng globo. Bakit ang GPS ay nagsasalita sa knots? Upang pahalagahan kung bakit ang pamantayang ito ay hindi matatalo, kailangang ilagay ang sarili sa kalagayan ng isang nabigante o isang piloto na gumuguhit ng isang malayang ruta. Gamitin natin ang pinakamalinaw na halimbawa. Isang flight mula Madrid patungong New York o isang paglalakbay sa barko mula Lisboa patungong Rio de Janeiro.
Ang iyong pangunahing tool ay ang mapa. At sa aerial at maritime navigation, ang mga mapa ay mga projection ng globo ng mundo na nakagrid sa mga meridian ng longitude at mga parallel ng latitude. Ang 1 degree ng latitude, gaya ng alam natin, ay nahahati sa 60 minuto ng arc. At ang bawat isa sa mga minutong iyon ay eksaktong 1 nautical mile. Isipin mo ngayon na ikaw ang nabigante. Sinasabi ng iyong chart na ang distansya sa pagitan ng dalawang punto ay 300 minuto ng arc ng latitude o ang katumbas nito sa longitude na itinama para sa kabilugan. Iyon ay direkta 300 milya na utika. Kung ang iyong eroplano o ang iyong barko ay tumatakbo sa bilis na 500 knot, ang pagkalkula ng oras ng flight ay isang simpleng division. 300 milya na hinati sa 500 knot ay nagbibigay ng 0,6 na oras o 36 na minuto. Ito ay isang instant na arithmetic sa isip dahil ang mga unit ay natural na nag-uusap sa isa't isa. Ngayon, subukan mo ang parehong bagay gamit ang kilometro bawat oras. Una, kailangan mong i-convert ang 300 milya na utika sa kilometro. I-multiply sa 1,852. Ito ay 555.6 na kilometro. Pagkatapos, i-convert mo ang iyong 500 knot sa kilometro bawat oras. I-multiply muli sa 1,852. Ito ay 926 na kilometro bawat oras. Sa huli, hahatiin mo ang 555.6 sa 926. Ang resulta ay pareho, ngunit ang proseso ay isang maze ng mga conversion na madaling magkamali, lalo na sa ilalim ng pressure ng isang flight o sa gitna ng isang bagyo. Inaalis ng knot ang ingay na iyon. Ito ang katutubong wika ng Terrestrial Coordinate System. Dahil dito, kahit ang GPS na kumakalibrate ng mga posisyon ng may atomic na katumpakan ay nagpapakita ng bilis sa knots by default para sa mga profesional na gumagamit nito. Sinasalita nito ang wika ng planeta, ang perpektong pagnanakaw, kung paano ginamit ng abyasyon ang marinero. Nang ang Wright brothers ay lumipad sa Kitty Hawk, hindi lamang sila nag-imbento ng isang lumilipad na makina. Naman na nila, nang hindi sinasadya, ang isang buong balangkas ng konsepto na handa ng gamitin. Ang mga unang pioneering aviators, lalo na ang mga lumilipad sa ibabaw ng dagat o sa malalayong distansya, ay nakatagpo ng parehong desperadong problema, gaya ng mga marinero noong ika-15 siglo. Ang mag-navigate sa isang karagatan na walang mga reference, ang langit. At tumingin sila kung saan may mga siglo na nangaipong kaalaman, sa hukbong dagat. Marami sa mga unang piloto ng malalayang distansya ay dating mga marinero o sinanay nila. Ang terminolohiya ay tumalon mula sa deck patungo sa cockpit. Ang eroplano ay hindi isang kotse. Ito ay isang aircraft o aeronave. Wala kang driver, mayroon kang isang kapitan o piloto na namumuno. Hindi ka sumusunod sa isang daan. Gumuguhit ka ng isang ruta o derota. At upang gawin ito, ginamit mo ang parehong mga mapa na may parehong grid ng latitude at longitude. Ginamit ng abyasyon ang nautical mile hindi dahil sa tradisyon, kundi dahil sa ganap na pangangailangang operasyonal. Ang kaligtasan sa kalangitan ay nakadepende sa tumpak na paghihiwalay sa pagitan ng mga eroplano. Ang mga paghihiwalay na iyon, patayo man, 1,000 na pie o pahalang, ay tinutukoy sa nautical miles dahil ito ang unit na direktang naugnay sa sukat ng mga navigation map sa impapawid.
Ang mga transoceanic air routes ay hindi mga tuwid na linya sa kawalan. Ang mga ito ay mga pagkakasunod-sunod ng waypoints, mga puntong tinukoy na mga geographical na coordinate. Ang distansya sa pagitan ng mga waypoints ay sinusukat sa nautical miles. Ang pagkalkula ng kinakailangang gasolina para lumipad sa distansyang iyon na critical sa ibabaw ng karagatan kung saan walang mapaglalandingan sa loob ng daan-daang kilometro, ay batay sa pagkonsumo bawat nautical mile. Ang pagtatangkang gawin ang lahat ng ito sa kilometro ay magpapasok ng isang hindi katanggap-tanggap na panganib ng pagkakamali at hindi kinakailangang pagiging komplikado. Hindi kinopya ng abyasyon ang dagat dahil sa nostalgia. Ninakaw nito ang kumpletong operating system nito dahil ito lamang ang gumagana sa planetaryong antas. Ang nakatagong ritual, ang knot sa iyong upuan sa bintana. Ngayon, dalhin ang konseptong ito sa iyong pinakapang-araw-araw na karanasan. Sa susunod na maglalakbay ka sa eroplano, kung meron kang upuan sa tabi ng bintana, tingnan ang impormasyon sa screen na madalas na ipinapakita sa in-flight entertainment. Doon, sa pagitan ng altitude at ng temperatura sa labas, makakakita ka ng isang datos. Bilis. At malamang na ito ay nakasulat na may K na sinusundan ng isang numero. Halimbawa, K480. Ang K na iyon ay hindi nangangahulugang kilometro. Ito ang internasyonal na pagdadaglat para sa knots. Ang 480 knots na iyon ay ang totoong bilis ng eroplano kumpara sa hangin. Ang bilis nito sa cruise. Ito ay isang datos na patuloy na binabantayan ng piloto. Kahit sa lupa, ang pamana ay nananatili. Ang isang high-performance racing sailboat ay naglalayag sa humigit kumulang 12 knot. Ang isang ocean liner gaya ng mga dati sa humigit kumulang 23. Ang isang nuclear submarine ay gumagalaw ng tahimik sa ganoong kalalim, sa ganoong dami ng knots. Ang termino na isinilang mula sa manumanong pagbibilang ay ngayon ang gulugod ng kaligtasan at kahusayan sa pandaigdigang transportasyon. Ito ay isang nakatagong ritual na isinasagawa ng libu-libong beses sa isang araw sa mga cockpit at control bridge sa buong mundo. At ikaw, mula sa iyong upuan, ay saksi sa huling figura nito. Kaya't sa susunod na marinig mo na ang isang barko ay naglalakbay sa 18 knot o na ang isang eroplano ay lumilipad sa 500 knot, inaasahan ko na hindi mo na maririnig ang isang lumang salita. Maririnig mo ang echo ng isang perpektong solusyon.